Si VP Sara nagkaroon ng weird na kakampi dito sa paglaban sa amnesty. This is so weird. This is so weird, mga Chero. Nakakagulat. Nakakagulat talaga. Sobrang weird. Pero kumukontra itong grupo na ito sa amnesty in a different light. Hindi dahil sa parehong pinaglalaban ni VP Sara. Hindi. Ito pag-usapan natin ngayon. Nabasa ko to kanina dito sa article ng ABS-CBN. Nakasulat, House concurs with Marcos amnesty for former rebels. So, ibig sabihin sa article na to, sinabi meron ng concurrence. The House of Representatives has concurred with President Ferdinand Marcos Jr.'s proclamation granting amnesty to former rebels. So nagkabotohan na sila at pumayag ang mayorya ng tawag dito ng Kongreso para bigyan ng amnesty ang iba't ibang mga rebeldeng grupo sa Pilipinas tulad ng RPM o Revolutionaryong Partidong Manggagawa ng Pilipinas, RPA, Alex Bongcayaw Brigade, yan, RPMP, RPA, ABB, Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front. Okay, alam naman, sikat na sikat yan. MILF at MNLF. O yan, lahat yan sila ay bibigyan ng amnesty. So maraming nagalit dito. Maraming nagalit kay President Bongbong Marcos. Kasi bakit daw bibigyan ng amnesty itong mga teroristang grupo na to? Lalo-lalo na yung CPP, NP, NDF na alam naman natin walang intensyong sumuko. Yan. Pero nakalimutan nila, mga kotsero, na ito ay extension lamang ng proyekto na pinirmahan ni President Rodrigo Roa Duterte. Ay! Nakalimutan nila eh. O, yun yung una. Pangalawa, ito kasing yung amnesty, merong provision dito na napaka-stricto ng requirement. Oo, dapat, una, hindi ka pa nakakasuhan sa ilalim ng Anti-Terror Act, number 1. Pangalawa, wala kang ginawang crimes against persons. Crimes against persons. Tapos pangatlo, ano yung crimes against persons? Persons and chastity actually. So nandiyan yung murder, rape, etc. Nandiyan lahat 'yan. Robbery. Ayun. So nandiyan yung nandiyan lahat 'yan. Crimes against persons and chastity. So dapat hindi mo ginawa 'yon. Pangatlo, dapat hindi ka gumawa ng war crimes. Kasama yun sa pangatlong requirements. So medyo mahigpit talaga yung requirement dito. Ang tatanggapin lamang ng amnesty ay yung mga tao na nag-commit ng crimes against government. Ayun, yun lang. Crimes against the state. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan dito sa video na ito, may tanong muna ako sa inyong lahat. Sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gusto nyo bang makauwi sa Pilipinas ng may libreng patiket galing kay Sendwave? Ito lang gagawin nyo, mga kutsero. Ito lang, pakita ko sa inyo. Pwede kayong manalo ng isa sa 3 free round-trip tickets sa pamamagitan ng Sendwave Pasko. Ayan, mga kutsero, matindi-tindi to. Win a free round-trip flight home kung ikaw ay magpapadala ng higit $200 sa inyo pong Sendwave account hanggang December 31, 2023. Ayan, so kapag nagpadala kayo ng higit $200, so may entry na agad kayo sa up to 5 entries sa mga kotsero ang pwede nyo makakuha dyan sa round trip flight home na yan. Pero paano ba kayo makapagpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng Sendwave? Ang gagawin nyo lang muna, mga kotsero, i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagyan nyo ba account details dyan. At pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup through pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang aking promo code na Coach Jared, makakuha kayo ng $20 free credit. Ayan, mga kotsero. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs at para makakuha kayo ng libreng patiket pauwi ng Pilipinas. So, ibig sabihin, yung conspiracy to commit treason, treason, hanggang dun lang. Wala nang iba. So medyo very strict yung requirements tong amnesty. And kasi ang bilis kasi nag-react ng mga tao, akala nila it's a blanket amnesty sa lahat ng mga terrorist. No, it's not.
Naunahan kasi kayo ng kwento eh. Basahin nyo kasi. Para hindi kayo nabobola ng mga kwento-kwento dyan. So ayun na nga, nagbotohan na sila. Para sa concurrent resolution ng MNLF, 229 votes. 1 na yes, 1 na no. Ayan, and 0 abstentions. Ayan, MNLF. MILF, 230 ang yes. 0 ang no. Walang abstentions din. Sa MILF yan. MILF. Tapos, hindi. Sa MNLF pala yan. MNLF. Yan. Ano ba? Ang gulo ng sulat. The House voted 229, 1-0 for covering MNLF. 230 for covering MILF. Ayan, for MILF, may comma. Buti na lang. 221-0 for HCR. 19 covering RPM, ABB. And 225-3. 225 ang nag-yes. 3 ang nag-no. Para sa CPP, NPA, NDF. May kumontrang 3 na kongresista laban sa amnesty para sa CPP, NPA, NDF. Sino sila? Yung Makabayan Block. Ay, agoy. Tingnan niya. Ito yung sinasabi ko na dati pa. Kong Martin Romualdez. Hindi sulit ang pakikipag-deal sa mga demonyo talaga. Hindi ka maka 100%, no? Anyway. Ito sabi, members of the Makabayan Bloc found themselves joining Vice President Sara Duterte in rejecting amnesty for the CPP, NPA, NDF. Martin. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kochero na pagdating talaga tama si Bibi Sara eh. Tama si Bibi Sara. Bakit? Kasi ang communist group, mga demonyo talaga yan. It's an agreement with the devil. Ay, no. Hindi ako agree sa peace talks. Hindi ako agree sa peace talks 100%. Pero hindi rin ako agree kay VP Sara doon sa amnesty. Ako, pabor ako sa amnesty. Panoorin natin yung balita kung ano yung nangyari, Jarn. Ito yung sinabi. Ng Makabayan Bloc lawmaker. Rosalie, anong dahilan ng Makabayan Bloc lawmakers at bakit nila tinututulan itong pagbibigay ng amnestiya sa mga dating rebelde? Ela, tutulang Makabayan Bloc lawmakers sa House Concurrent Resolution Numbers 19, 20, 21 at 22 dahil saan nila ipagkakaroon ng self-incriminating na proseso at sari-saring kondisyon para self-incriminating ng amnestiya. Dagdag pa ng mga ito ang framework ng amnestiya sa Proclamation No. 404 ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay pagpapasuko at red tagging umano ng mga organisasyon. Hindi rin nila hinihiwalay ng armed combatants o hindi hinihiwalay ang armed combatants sa hindi armed combatants, kaya may mga hindi armed combatant o yung mga walang armas na maituturing na nagkakasala at masasaklaw ng amnesty program dahil lamang nila sa kanilang political na paniniwala. Gayunman, adopted na ng House Plenary ang 4 na concurrent resolutions na pumapabor sa pagkakaloob ni PBBM ng amnestiya sa iba't ibang rebelding grupo. Partikular na ang Revolusyonarong Partido na Manggagawa ng Pilipinas o Revolutionary Proletarian Army Alex Bongkayaw Brigade, Communist Party of the Philippines New People's Army National Democratic Front, Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front. Ipinangako ng liderato ng Kamara na si House Speaker Martin Romualdez ang pag-adapt sa House Concurrent Resolutions bago pa man mag-break ang Kongreso sa December 16, 2023. Kinakailangan ng Congressional Concurrence o pagpabor ng mayorya ng Kongreso upang maging epektibo ang anumang amnesty proclamation. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Alam mo, weird, no? I think this is a very weird position for Makabayan Bloc.
Di ba? They found, this is a really weird position kasi they found themselves in consonance, di ba consonance? In the same boat with VP Sara. Ay, agree. Ito kasi sinabi, ito yung dahilan kung bakit to inayawan ito ng what do you call this? Makabayan Black. Sabi, House Deputy Minority Leader ACT Teachers Party List Representative Franz Castro found the availment of the amnesty grant to be a self-incriminating process. Ha? Paano? Sa kasalukuyang proseso, kailangan mo nang aminin ang kasalanan bago ka mabigyan ng amnesty. Awatin nyo ako, guys. Awatin nyo ako. Natural. Kaya ka nga bibigyan ng amnesty kasi may kasalanan ka. Ibig sabihin, papatawarin ng Estado yung mga krimen na ginawa mo laban sa Estado. Just go, Franz Castro. You're so stupid. Natural. Kaya ka bibigyan ng amnesty, Franz Castro. Kasi nga, may nagawa kang krimen. Gigil mo si ako. Hindi ako mag-get over doon, promise. Sa kasalukuyang proseso, kailangan mo nang aminin ang isang kasalanan bago ka mabigyan ng amnesty. Oh my God. Alam nyo, CPP, MPA, NDF, kung ganito ang mga leader nyo, magsipagsukuan na kayo dahil isa-isa kayong mamamatay. My goodness. Kung ganito katanga mga leader, Diyos ko. Hindi talaga ako makaget over. Promise daw makaget over doon, guys. Hindi talaga ako makaget over doon. Castro also rejected the coverage of so-called front organizations in the amnesty. Kasi kasama yung NDF. Kasama kasi NDF. Which she said could lead to further red tagging. Tigil muna tayo dyan. Unang-una, walang krimen na tinatawag na red tagging. At total naman, kayo dyan tatlo sa Makabayan Black, kayo ay nasa Kongreso at kayo ay mga mambabatas, bakit hindi kayo gumawa ng batas na magbabawal sa red tagging? So, kung wala namang krimen na magbabawal sa red tagging, why are you making a big deal out of this? No ngayon kung komunista kayo? Ang masama, yung komunistang NPA. Wala kaming pake kung komunista kayo. Ang pake namin, kung terorista kayo. So stupid. So stupid, promise. Anyway, ito sabi. She also claimed the proclamation restores the old anti-subversion law. Hindi nito pinag-iiba ang humahawak ng armas sa unarmed citizens. Binanggit ang front organizations kasi nga NDFP. Na palaging ginagamit upang i-red tag ang mga people's organizations, non-government organizations, civil society organizations at iba pa. Sa madaling sabi, mas lalo lamang itong gagamitin ng NTF-ELCAC para man-red tag, mangharas, mang-profiling at iba pa na naglalagay sa panganib sa buhay ng mga aktivista at pagdami pa ng human rights violations. Sinabi ni Gabriela Arlene Brosas. Ulitin ko lang. Apela sa CPP, NPA, NDF. Kung ganito kabobo at kabonaks ang mga leaders nyo, might as well magsipagsukuan na lang kayo kasi walang mararating na ang grupo nyo. Promise talaga.
Unang-una, paano nito ni-restore ang anti-subversion law? May expiration to na 2 years yata if I'm not mistaken. 1 year or 2 years. Number 1. Pangalawa, kung front organization ka at ikaw ay nagpo-provide o nagbibigay ng material support sa CPP, NPA, NDF that is already designated as a terrorist group, you will not be held accountable under the amnesty but under the Anti-Terror Act. Kung ikaw ay isang prente, organisasyong prente ng CPP, NPA tulad ng Gabriela, tulad ng ACT Teachers, tulad ng Kabataan Party List, tulad ng iba pang mga grupo dyan na prente, no? LFS, CEGP, Pamalakaya, Piston, o yung mga grupo na yan. Kung kayo ay tumutulong, nagbibigay ng suporta o tumutulong sa grupo ng CPP, NPA, NDF at nahuli kayo ng gobyerno at nakitaan kayo ng ebidensya na kayo ay tumutulong sa CPP, NPA, NDF, hindi kayo paparusahan sa ilalim ng amnesty. Dahil hindi naman yan pangparusa ang amnesty. Kapangpatawad nga ang amnesty. Pwedeng ikaw ay paparusahan sa ilalim ng Anti-Terror Act. At kapag ikaw ay nakasuhan na ng Anti-Terror Act, automatic, hindi ka pasok sa amnesty. Tingnan nyo kung gaano talaga ka-stupid itong mga to. Ito kay Kabataan naman. Ayan. Tingnan natin kay Kabataan Party List. Siyempre kay si Raulo Manuel. Ayan, kapag minadali, mauuwi ang amnesty program sa pagiging programa ng persahang pagpapasuko na siya na rin namang ginagawa ng NTF-ELCAC. Persahang pagpapasuko. Talaga. So, ibig sabihin, yung mga sumuko nung nakaraan, pinilit lang ng gobyerno. Dalawa lang naman yung ginawa nyong front. Pinang-front nyo para magkaroon kayo ng quote-unquote ebidensya ng forced surrender. Tigilan nyo kami. Tigilan mo kami sa kasinungalingan mo, Raul Manuel. Promise. Kitang-kita ang pagsisinungaling nyo. Totoo lang. Totoo lang. Doon tayo sa real. So, it's really weird. It's really weird to see na si Makabayan Black at si VP was on the same page but coming from different perspectives. Nakakatawa lang. But alam ko, nagiinit ang puwet nitong mga Makabayan Black na to dahil hindi sila komportable na kumontra din sa amnesty dahil yun nga, mapapabilang sila dun sa mga nag-agree kay VP. Di ba, hate na hate nila si VP. Ay, nako. But again, mga kochero, yung sa pagtawag, lilinawin ko lang for the sake, kasi alam ko kailangan paulit-ulit talaga ako dito sa videos ko para naiintindihan ng karamihan ko yung posisyon ko sa mga bagay-bagay. As far as the amnesty is concerned, ako po pabor sa amnesty. Pabor po ako sa amnesty. Let's give the rebel surrenderies a chance. Total naman, na-realize na nila yung kanilang pagkakamali at gusto na nilang magbagong buhay. At kung sila naman ay walang naging krimen laban sa tao, krimen laban sa puri o chastity, at wala naman silang kaso ng nasa ilalim ng Anti-Terror Act, at hindi naman sila gumawa ng krimen na katulad ng ginawa ng NPA kay Kit Absalon, let's give them that chance. Kasi marami tayong rebel returnees that are now very productive members of society. Kasama dyan si Ka Eric, tapos recently si Ka Shane, nasa AFP na, at actually si Sabado, sa pangalan niya, something Sabado, nasa AFP na rin siya. 'Di ba? Maraming mga rebel returnees ang sumasali sa AFP. Nagiging parte ng ating militar.
So, hindi sayang yung kanilang training sa bundok. Diba? At ngayon, napapasahod sila na maayos, napoprotektahan nila yung kanilang pamilya na maayos, diba? Hindi nabibigyan sila ng benefits na hindi nila na-experience noong nasa bundok sila with the NPAs. So, meron nung mga ganong rebel returnees na katulad nila ka Eric, nila ka Shane, ng mga iba pa. Meron din naman mga hayop talaga na, kailangan wag na kayong mag-amnesty kasi hindi kayo qualified, mga ganon. Pero as far as the peace talks is concerned, agree po ako kay VP Sara. 100%. Wag na tayo mag-peace talks. Kasi paubos na Paubos na yung NPA. But why? What for? What for? It's pointless. Wag na natin gawin yan. Wag na natin. Diyos ko naman. Diba? Kapag lumuluhod na yung kalaban mo, at nagmamakaawa sa'yo na wag nyo na kaming durugin, you don't offer them a peace talks. You don't offer peace talks. Ang bigay mong option, susuko ka o ipagpapatuloy ko to. Yun ang option mo. Kung ayaw nilang sumuko, o di pagpatuloy ang bakbakan hanggang maubos sila. Pero kung piliin nilang sumuko, yun. Pasukuin na lang. Huwag namang peace talks kasi that's a waste of resources. It's a waste of time. And most of all, agree ako kay VP Sara na kapag ikaw ay nakipag-usap sa CPP, NPA, NDF in the area of peace talks, you are dealing with the devil. Yun talaga yun. It is a fact. So wag na. No more peace talks. Hanggang doon na lang. Hanggang amnesty na lang. So yun mga kotsero, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And please follow me as well sa ating Facebook page. God bless you and see you in our next Coach Jared Live. God bless and see you next time.